Anyway, mga ka-MB, tungkol pa rin ito sa musika, dapat bang alalahanin pa ng tagapakinig kung AI, tutuloy na ang ating balitaktakan. Wala ka dyan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ang ating katanungan ngayong Thursday morning ay dapat bang alalahanin pa ng tagapakinig kung AI ang gumawa ng kanta o sapat nang nag-e-enjoy sa produktong nagawa. Eto na naman tayo sa mga AI na ito. Ako siyempre pag litrato, ine-enjoy ko yan. Tapos ine-enjoy kong ginagawa kasi mukha ko. Napapaganda niya. They make it Pero perfect. sa musika, dapat ba nating alala bilang tagapakinig? Oo. Parang sabi ko, nasaan kasi yung human touch ng isang kanta? Ang isang kanta, napapaganda siya ng mga beat, ng mga instruments and whatnot, pero yung emotion that is coming from the singer, yung emotion from the writer's point of view, yung emotion na ginawa ng producer para magawa yung kabuuan ng isang awitin, it matters a lot. Oo. So, na-enjoy natin, pero at the same time, nasan yung puso? Kasi tayo mga Pilipino, puso pa rin, Chos. Hindi, Ikaw. pero totoo kasi, ako bilang isang grabe, Artist? music lover ako. Hindi ako artist, okay, pero okay. music lover ako. I love to listen to any kind of music. However, pag meron yung time na narinig ko ang isang kanta made by AI and hindi madidistinguish mo kasi talaga even sa mga pronunciation ng mga words na para bang binabasa na lang nila, tama, wala ng puso, walang emotion, wala ng mood ang kanta. It's just the beat It's just parang meron tayong pinapatugtog dito palagi. And then yung beat lang yung maganda. Yung gustong-gusto nun. Yes. Pero emosyon, wala. Pero tanungin natin, syempre, ang mga singer talaga, kung ano ba yung take niya. Tawagin natin si A-Jude. A-Jude! Ikaw, A-Jude, dito sa tanong natin ngayon, dapat bang alalahanin pa rin ng mga tagapakinig kung gawa ba siya ng AI o hindi? I think, sa perspective na yung mga gumagawa ng music ay parang nawawalan na sila ng ano. Kung lahat na lang po AI, parang wala na po silang gagawin. Diba? Wala na Wala na yung collective effort kung tawagin. And I don't think that AI can perfect any song. Mataas, nahihit niyo yung siguro, pero yung kabuuan ng music, hindi talaga. I would still go back dun sa sinabi natin dati, no, na ang AI, it's supposed to be AAI. Artificial, ano yung sinabi ko noon? Artificial, basta yon. Basta parang assistant lang siya. Artificial assistant intelligence. Dapat ganun lang siya. It's just assisting. Pero hindi dapat siya yung ko-control. Gagawa na. Ikaw ba, sa tingin mo, one way or another, you will rely din sa AI? Not totally rely po, pero it can help po kasi these days. Like for example, may mga words ka na hinahanap, you can ask AI, or grammatical errors, you can ask AI as well. So, assistance ang kailangan ng AI. Hindi sila ang bubuo ng isang awitin. Yes po. Dahil dapat ikaw yon. Opo. At saka yung producer mo. Totoo. Walang masama kung tayong mga nakikinig naman ng music nai-enjoy natin. Pero wag naman sanang dumating sa punto na ibaliwalain natin na yung gawa talaga ng mga tao. Exactly. Okay lang na i-enjoy mo. We do not discredit that. Yeah. Parang sige, kasi it's your type of music. Pero wag naman tayong dumating sa punto na hindi, mas gusto ko ng AI kasi mas maganda na siya. Yun na ang hahanap-hanapin mo. Yes. Let's not do that. Yeah. Let's always go back to our roots because our roots are the sources of minerals coming from the soil of the earth that will evaporate. Ano daw? Dapat balikan pa rin natin ang, sabi ko nga, as I always say, let's go back to the past to learn from it.
pero wag ulitin Yeah. yung mga pagkakamali. Tama, But to right. improve the things that we need to. Yeah. Tapos, yun yung magbibuild kasi sa atin, sa pagkatao natin bilang tayo ngayon. Dahil alam natin yung ating foundation. Kung yan ba ay skin tone mo o hindi. Or olive, neutral. Charot hindi po. Pero totoo Yeah. po yun. Opinion lang po namin yan. Kaya naman po, pag may opinion kayo, mag-comment lang po kayo. Balikan itong mamaya ating episode and doon nyo po sabihin ang inyong opinion kasi wala namang tama at mali. Yes. Tama o eto dahil pinag-uusapan natin ang mga kanta, yung kakantahin mo ngayon, saan ba yun inspired? Inspired po siya sa birthday blues na nafe-feel ko po every time. Bakit Dati. anong nafe-feel mong birthday blues? What do you mean? Parang darating yung birthday tapos empty, walang mangyayari. Parang it's not worth it na i-celebrate yung birthday mo. Parang ganun. Ay, kailan next time sabihin mo, bilhan kita ng kontis? Just. Oo, para may laman. Oo, hindi. Oo, totoo yan kasi. Yung mga Oo. tumatanda na rin talaga. Yeah. Oo, mga nag-age na rin talaga. Grabe ka naman, 28 pa lang siya. Hindi, syempre, dyan na nag-age na tayo, nadadagdagan tayo ng taon. Lahat naman ng taon nakakaranas din Opo. yan. Oo. Oo, naranasan niya ni Harvey kahapon. Kasi, Meron din siyang birthday blues. Parang walang nangyari. Dumaan lang yung araw. Diba? Ayan. So, ngayon magpapakain Ngayon si ba? Harvey. I Happy love birthday. that. Oo. So, etong kanta mong ito, dahil lang doon. Opo. Oo. Maraming nakarelate na. Yes po, yung mga nagko-comment sa akin sa TikTok or Oo. sa Facebook po. It's an original composition. Opo, original composition Oh, po. kailan to nagawa? Nasulat ko siya mga 2020 po. years ago. 5 years ago. Yeah. Opo. Oo, tapos ngayon, ongoing pa rin. Madadagdagan. Ako,